125 million, 11 days lang ginastos. Ito po ang isa sa mga pinakamainit na issue ng confidential fund ni VP Sara Duterte para sa mga ordinaryong tao. Tara, pag-usapan po natin. August 22, 2022, ayon po sa report ng Rappler, sumulat daw sa DBM si VP Sara Duterte humihingi ng budget na nagkakahalaga ng 403.46 million for various purposes. Meaning po halo-halong purpose ang pagkakagamitan at kasama na po dito ang confidential fund na may amount na 250 million pesos. Ibig sabihin po nun yung 402.46, 250 million po ang hinihingi ng OVP para sa confidential fund. Kaya lang nung December 13, 2022, ang na-approve at na-release ng DBM sa OVP para sa confidential fund ay 125 million pesos lamang sa pamamagitan ng SARO or Special Allotment Release Order. Pagkatapos, nung nag-audit ang COA, ang sabi ng COA, reported na ng OVP na fully disbursed na daw yung 125 million mula noong December 20 hanggang December 31, 2022. Kung bibilangin mo yan, from December 20 to 31, that is indeed 11 days. At base sa mga report na para mas kaduda-duda at nakakabwisit pakinggan, ang sabi pa nga, ang average daily spent kung pagbabasihan ng 11 days, that's about 11.36 million pesos kada araw ang nauubos ng OVP sa confidential fund nito. Kung sa ating mga ordinaryong Pinoy, lalo na kung isang kahig isang tuka lang tayo o minimum wager, 6,000 ang kinsenas, sobrang laki na nga naman talaga nito. Ngayon ang tanong, ang 11 days ba na spending ng ganitong halaga para sa isang government agency ay unreasonable o unusual? Kung ganito kabilis na ubos ang pera sa loob ng 11 days, ito ba ay automatic na corruption? Let's see. Again po, ang bias ko ay nasa Duterte, kaya kung DDH ka, diehard Duterte hater, siguro nood ka lang, welcome naman po lahat. Kung ngayon nyo lang po ako napanood at dumaan lang to sa FYP ninyo, check nyo po yung iba pang mga video ko about confidential funds na i-discuss na po natin kung ano ang confidential funds sa naunang video natin. Nagbigay din po tayo doon ng mga example at mga scenario kung bakit kailangan ng confidential fund ang gamitin sa ilang mga operasyon ng gobyerno. Check nyo po pag may time kayo. Okay, so tatlo po ang rason ang alam kung bakit nagawang ma-disburse o magamit ng OVP ang 125 million in just 11 days instead of just returning it to the National Treasury at the end of the year. Ang una po is government policy on how to handle a budget and the 1-year validity rule. Umpisa natin dito. Una sa lahat, kailangan muna natin malaman kung itong policy na to ng gobyerno natin pagdating sa mga pondo na binibigay sa lahat ng departments at government agencies. Ang sinasabi kong pong policy ay yung 1-year validity rule. Ito po ay kailangan sundin ng lahat ng mga agency or ng government agency kung ang pinag-uusapan po ay budget o pondo. Isa po itong principle na sinusunod ng lahat ng government agencies kung saan dapat maibalik sa National Treasury ang mga pondo na hindi nagamit o na-obligated sa loob ng isang taon o fiscal year. Ang sabi po sa batas na makikita ninyo sa GAA or General Provisions of the GAA Act, sa lahat po ng naipasang GAA, ito po ay standard. Ang sabi po dyan, all appropriations authorized in this act shall be available for release and obligation for the purposes specified until the end of the fiscal year. After the end of the year, all unexpended or unobligated balances shall revert to the National Treasury. Kung iba man po yung nakita ninyo sa screen at sa binasa ko, yan po ay dahil every GAA magkakaiba po yung wordings na ginagamit at magkakaiba po siya ng section kung saan nyo siya makikita. Kasi nga po, magkakaiba po yung pinopropose na program bawat GAA kada taon. Pero iisa lang po yung ibig sabihin nun na every year, every end of the year, kapag meron kang pera na hindi mo nagamit or na-allocate or hindi mo na appropriated within that year, kailangan nyo po yung ibalik sa National Treasury. Ulitin lang po natin yung mga detalye kanina. Nag-request ang OVP noong August 22, 2022. Na-release ang 125 million via SARO December 13, 2022. At ang audit ng COA na declared na ng OVP as completely disbursed ang fund mula December 20 to 31 of 2022. Ibig sabihin, kung i-assume po natin na nakuha ng OVP ang pera noong December 13, 2022, deadline is December 31. Meron po siyang 19 days lang para i-consume yung nasabing 125 million pesos. Or kung nag-umpisang mag-disburse ang OVP ng December 20 to 31, 11 days naman po iyon. Yung pangalawang reason po, kasi magkadikit po itong one at yung pangalawa. Hindi po natin siya pwedeng ihiwalay. Yung pagbabalik ng pera within, after the end of the year, after the end of the year, at ito pong pangalawa naman po ay yung urgency and importance ng proyekto mo. Again, ulitin ko po, pangalawang reason is urgency or importance ng project mo or yung paggagamitan mo. Ulitin po natin kung ano ba yung confidential fund mula sa Joint Circular 2015-01.
Sabi po dito, confidential funds are lump sum amounts for surveillance and information gathering activities of civilian agencies that help maintain national security, peace and order, and public safety. Yung tatlong pinakahuling salita sa confidential fund na yan, ang nagbibigay ng urgency at importance sa pagkakagastusan ng confidential fund. National security, peace and order, and public safety. So at this point, dalawa na po yung reason natin. Government policy o yung pag-revert ng cash pabalik ng fund papunta sa National Treasury kapag hindi naubos within a year, at yung importance ng or urgency ng proyekto mo, which is the national security, peace and order, and public safety. Mamaya isa-summarize natin yan, lalagyan natin yan ng mga logical na scenario at rhetorical questions para maging reasonable po siya. Okay? Ito naman po ang pinaka-importante sa lahat kasi nandito ang logic at reason para maintindihan mo yung kabuuan ng justification ng 11 days spending ng 125 million pesos. Yung pangatlo pong reason is yung mabusising budget planning at pagpapa-approve ng budget. Ito pong sinasabi kong proseso kung paano humingi ng budget ng isang government agency, nakabatay po ito sa mga nakita kong sources of information at hindi ko po ito opinion, at ito po ay base sa totoong process ng paghingi ng budget ng mga government agencies. Okay, so alam nyo, importante kasi na malaman natin tong budget process kasi dito natin makikita na ito palang paghingi pa lang ng pondo, sobrang mabusisi na, at dito natin maiintindihan na kaya pala ganun na lang kabilis na magastos yung pera. Dahil sa umpisa pa lang, alam na nila kung saan yun papunta. Pero mas maganda talaga na i-discuss natin isa-isa kung paano yung budget para mas maintindihan natin kung gaano nga talaga siya kabusisi. Okay? Okay, so let's discuss na ha. So, una po, kailangan ang hihinging agency dapat magkaroon po ng internal planning and justification. Internal pa lang po yun ha. Pag sinabing internal, ibig pong sabihin sa loob po. So, kung halimbawa, DepEd ang hihingi ng pondo ng budget, sa loob po ng DepEd, magkakaroon po yan sila ng discussions at planning. So, dito po gagawa sila ng mga projects nila na base sa mandato nila. Pag nagplano sila, kailangan meron kang goal at dapat realistic yun. At nakalagay din doon ang budget kung magkano ang kailangan mo sa project na yon. Ilalagay mo din doon pati yung mga kompletong proseso kung paano niyo yun isasagawa o i-implement. 'Di ba? Kailangan alam yon lahat bago kayo mabigyan ng pondo. At higit sa lahat po, maglalagay ka doon ng dahilan kung bakit kailangan gawin itong project na to at bakit ka dapat bigyan ng pondo para makumbinsi mo yung DBM, President at ang Congress. Ito po, mahalaga pong dapat alam natin to. Yung planning po ay hindi ginagawa sa loob lang ng isang taon, ay ng isang araw. Actually, in fact, kung pagbabasihan po natin yung nasa DBM budget call, ang sabi po doon, 18 months ahead. Nagpapasabi na ang DBM sa mga government agencies. 18 months ha? 18 months, hindi 12 months. So, ibig sabihin, more than 1 year, alam na nila na dapat gumawa na sila ng plano, gumawa na sila ng program or project para sa next year. I-remind ko lang kayo ha, ito guys ha, planning pa lang to, internal pa lang to ng ng department, ng humihinging agency. Hindi pa ito yung budget deliberation. Masasabi ko pong totoo talaga to. Ganito po talaga ang dapat na ginagawa ng pagpa-planning kasi alam niyo po, importante yung pinag-aaralan mo muna yung project na gusto mong mangyari bago ka humingi ng pera. Kasi nga naman, pera ito ng taong bayan. Kaya dapat, bago ka manghingi, latag na talaga o ayos muna kung paano mo i-execute lahat-lahat na para hindi masayang yung budget na hinihingi mo. Yung mga nakapag-college po dyan, alam nyo po yan. Nakapag gumawa po kayo ng feasibility studies, hindi po kakayanin ng isang araw yan. Lalo na po kung halimbawa sa government agency ka nagtatrabaho or ikaw ang head ng government agency, kailangan mo talagang bigyan ng sobrang importansya yung pag-aaral kung paano mo ipapatupad yung project, bakit mo yan siya gagawin, etc. etc. Matinding preparation yun. So step 2 na tayo, 2 pa lang. Ang susunod, kapag tapos ka na sa internal planning mo and justification, ibibigay mo na po yan sa DBM or Department of Budget and Management. Anong gagawin ng DBM? Ang DBM kikilatisin ang budget proposal mo bawat line item. Kasama na dito yung pag-justify mo kung bakit kailangan mo ng, for example, confidential fund at kung valid ba ang paghingi mo at pagkakagastusan mo. So third, kapag okay na yung DBM, isasama na po yan sa NEP or sa National Expenditure Program at ipapakita po yan sa Presidente. Sa case po ng OVP, sa 125 million po, ito po ay approved ni Bongbong Marcos.
Sa normal po na proseso, kapag na-approve na ang NEP, ibibigay na po ito sa Congress for budget deliberation. Ito po yung nangyayari taon-taon na nakikita natin sa television. Kikilatisin, susuriin ng Senate at ng House of Representatives ang bawat budget ng mga agency. Magtatanungan po dito, una yung mga senador at yung humihingi ng agency, yung humihinging agency, at kailangan ma-defend nila yung project na gusto nilang mapondohan para ma-implement nila for that year. Ganon din po ang gagawin sa Kongreso or sa House of Representatives. Pero, hindi pa dyan natatapos. Actually, kapag may di pagkakasundo ang Senate at House of Representatives, magkakaroon pa ng bicameral committee. Dito sa bicameral committee, dito pinagdedesisyonan ng mga piling senador at congressman yung mga pagkakaiba ng mga approved nilang budget. Kasi dapat parehong pumayag sa budget ang Senate at House bago ito magkaroon o makarating sa President. Ito na, pagkatapos na magkasundo ng Senate at House of Representatives, pipirma na yung presidente ng bansa. In fact, ang sabi nga ni Bongbong Marcos, di ba, binabasa niya daw yung pinipirmahan niya. Meaning, pagdating po sa presidente, pwede pang tanggihan ng Pangulo kung anuman ang hindi niya magustuhan na line item doon sa ibinibigay sa kanya. Ang tawag po dito ay kapangyarihan ng Pangulo na mag-veto or veto power. Sabi po dyan, no, the president shall have the power to veto any particular item or items in an appropriation revenue or tariff bill. The vetoed items shall not take effect unless Congress overrides the veto. So ano yung importansya nung binasa natin yun? Doon po natin makikita na yung budget po ay responsibility din po ng presidente. Hindi po pwedeng sabihin na hindi mo alam kung ano yung nangyari, ano yung mga ipinatupad dahil kailangan mo po yung basahin. And ang reality po niyan, syempre naman no, hindi naman presidente lang mag-isa yung titingin ng budget. May mga tinatawag po yung mga economic managers kasama doon sa team niya. At sila po yung magre-report o magsasabi sa kanila na tinanggal namin to, tinanggal ng Congress to, ito yung ginawa ng Congress, ganito yung nangyari, ito po yung umpisa, ito yung nangyari hanggang sa kung ano yung sabihin ng presidente. Pag sinabi niya na, oy, bakit masyadong maraming flood control dito? Bakit wala yung wala yung pang malakihang proyekto ko na infrastructure, bakit puro ganito, puro kanal? 'Di ba? Yun yung sinasabi natin palagi na napakalaki ng responsibility na ginagampanan ng presidente. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang alam sa anomalya sa flood control kasi siya yung pumirma doon. Okay? Meron pa tayong last na part. So kapag napirmahan na yan ng presidente, magiging GAA na po ito or General Appropriations Act. Ito po ay nagiging ganap na batas. Okay? Yan na yung last. Pipirmahan niya na lang. Okay, so as you can see here guys, no, sobrang maraming proseso ang dadaanan bago ka palang makakuha ng budget. Ang naging kaibahan lang ng kay VP Sara sa confidential fund niya na 125, ito kasi ay hindi galing sa GAA, galing ito sa contingent fund ng Pangulo. But nevertheless, fact still remains na ito ay pinagplanuhan ng OVP at sinuri po ito ng DBM at ng President. Na-approve po ng DBM at ng Presidente, kaya po ito nabigyan ng budget. Okay, so nasabi na natin yung tatlong rason, no? So ito na, i-justify na natin yung 11 days spending. Isa-summarize natin kung ano yung mga natutunan natin at lalagyan natin siya ng scenario at mga rhetorical question para mag-make sense talaga yung 125 million na naubos daw in 11 days. So justification number 1, importance or urgency. Hypothetical example lang to ha, kasi wala namang pwedeng makaalam kung ano ang pinagamitan talaga ng confidential fund ni VP Sara except sa mga authorized na mga people or mga tao. But I'm using these factual positions of VP to justify why she is so eager to use CF to help clean the government and fulfill her mandate. Okay, so ganito po yun. Kung ako po si VP Sara Duterte, halimbawa lang po ako ay matinong leader at may malasakit po ako sa Pilipino bilang co-vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC noon, at ipinangako ko po na papangalagaan ko ang safety ng mga estudyante base sa DepEd Child Protection Policy. Sabi po sa policy, this policy mandates DepEd to ensure that schools are safe and conducive to learning and requires mechanisms for monitoring, reporting, and responding to threats such as child abuse and exploitation, bullying and peer violence, exposure to drugs and criminality, other acts that endangers learners. Yan pong mga yan. Kung importante sa akin ang lahat ng ito dahil matinong leader ang ako at alam kong kailangan ko ang pondong ito, bakit ko pa po ito hindi gagastusin para doon sa mga purpose na yun? Again, kung alam kong kailangan kong ipatupad ang plano ko as soon as possible, bakit ko pa hayaang maibalik ito sa National Treasury at maghintay na naman ako ng budget deliberation? Balikan po natin ang tatlong words na importante sa confidential fund: national security, peace and order, and public safety. Isipin nyo kung reasonable ba. Nang hingi ka ng budget,
na pinagplanuhan mo ng matagal at pinag-aralan mo pa ng napaka-importante nito tapos noong na-approve na ng DBM at ng presidente binigay na sa'yo, isasauli mo lang din pala. When you know, as a good leader and faithful ka sa mandato mo at alam mong kailangan, be honest, isasauli mo pa ba? Also, ito ba ay hindi sakop ng national security, peace and order and public safety? Mali po ba na ituring kong urgent ito at dapat na matugunan base sa mandato ko na hinahawakan ko? Well, yes, tama kayo, hindi naman masama kung isasauli na lang ang pera at hindi naman illegal ang magsauli ng hinihinging budget. But, ang punto ko po, dahil meron pong importanteng paggagamitan nito, kaya mas pipiliin kong gamitin na lang kesa sa isauli. Second justification po. Ipinakita po natin dito na ang paggawa at paghingi ng budget ay hindi kayang matapos overnight. Dumaan ito sa mga kinauukulan. Ang paghingi ng budget for government agency ay hindi po kagaya ng paghingi ng baon natin sa mga magulang natin. Kung may plano ka na, dapat lang po na mabilis nang ma-allocate or ma-allocate yung pera or pondo na ibinigay sa'yo kasi nga, planado mo na siya step by step kung saan ito mapupunta at lahat-lahat na. Ibig sabihin, pondo na lang yung kailangan talaga. Tsaka ito pa pala, balikan natin yung sinabi sa mga news report na ang basis nila ay document na binigay ng OVP sa DBM. Ito po, ang sabi po dyan, fully disbursed. Pag fully disbursed, hindi po ibig sabihin na gastos na yung pera, natapos na yung operation. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng disbursed. May pagkakaiba po yung spent at disbursed. Ganito po yan ha. Halimbawa po, yung mama mo may 200 pesos na budget for kids pang baon nila. Na fully disbursed ng mama mo yung 200 noong umaga sa inyong dalawang magkapatid. Mag 100 kayo. Yung 100 ba, pagbigay sa'yo ng mama mo, spent na ba yun? Nagastos mo na ba agad? Hindi pa, di ba? Papasok ka pa sa school, tsaka mo pagagastusin. And it will take time. Depende na sa'yo kung anong mga bibilihin mo pagdating mo dun sa eskwelahan. And uuwi ka ng bahay nyo, tsaka mo pala sasabihin man, naubos ko yung baon ko. Di ba? Disburse, parang mo lang din talaga yun siyang ang tawag din, ni-release yung pera doon sa mga plano mo nang gawin para doon sa pera na yun. Yun yung disburse. Hindi po spent ha. Kumbaga, aandar na yung operation pag nabigay mo na yung pera. Kasi syempre, yung operation na yun, hindi yun agad-agad matatapos doon. It will take time. Maybe month or 2 or 3, baka isang buong taon. Kaya nga, di ba, nag-audit pa sila. Nag-aantay pa sila ng mga resibo, mga acknowledgement receipts, etc. etc. Mahaba pa yung proseso nung ginagawan ng confidential operation. So, bakit mo mahalaga na alam natin yung pagkakaiba nun? Kasi ang iniisip ng mga ordinaryong tao, kagaya ko po, kung hindi pa ako nag-isip ng ganito, hindi ko pa siya hinanap, at hindi ako nakinig sa mga explanation, ang iniisip ko talaga na ubos na o nawala na yung pondo, nagastos na siya kung saan hindi mo pa pwedeng malaman. Pero ang totoo, disburse po sa Tagalog, nagpalabas lang talaga siya ng pondo in 11 days. Pwedeng ibinigay niya po ang pera sa iba't ibang tao na may kinalaman sa confidential funds or operation, tapos yun na yun, nilagay niya lang doon. Pero I'm sure yung mga DDH dyan ang sasabihin, paano naman yung amount? Masyado naman malaki para maubos in 11 days, gabi naman. Diba? Ang problema kasi dito guys, pinupolitika ng mga kalaban ni VP Sara. Guys, ano ang basihan ninyo para masabi ninyo na ang 125 million ay unusual o kaduda-duda na ma-disburse or sige, maubos in just 11 days? Diba? Ano ang basihan ninyo? Ganito kasi yung point dyan. Kung ganyan ang tanong, kailangan kasi may comparison ka. Halimbawa, si Pedro at si Juan, parehas silang mahirap na student, parehas sila ng baon, 50 pesos. Pero si Juan, may natira pang 25 pesos sa loob ng isang araw. Pero si Pedro naman, hindi pa tapos isang araw, naubos na niya. So, tinanong ngayon siya, ano ang ginawa niya sa pera? Si Pedro may project, si Juan wala, kaya may natira. So, ano yung logic ko doon? Ang logic doon, in connection sa confidential fund, una, wala tayong comparison eh. Paano mo masasabi na si OVP ay napakabilis at hindi normal ang spending kung wala ka namang batayan ng normal spending? 'Di ba? Meron pa bang ibang office na may confidential fund na tinatanong nila o pwede nilang gawing example at sabihin, itong office na to, inabot ng 9 months bago ma-disburse yung 100 million. Ito pa, at ito pa, at ito pa. Most of these offices, sasabihin nila, 100 million ang average na time bago ma-disburse ang pera, mga nasa 8 to 9 months. Ang OVP, 11 days lang. 'Di ba? Nagets nyo guys? Paano mo sasabihin nga, unusual naman yan, nakakaano naman yan? Wala kang comparison eh. 'Di ba? Ito pa, hypothetical lang to na example ha. And computation, basic math lang. 'Di ba? Fact ito ha. Si BBM, meron siyang 4.56 billion na confidential fund. Totoo yan, meron siyang 4.56 billion na confidential fund na gagastusin niya from 2023 to 2024. And ito pa, according po sa COA, fully spent na po yan ni Bongbong Marcos.
So, hindi ko alam kung paano yan ginastos ni Bongbong. Wala tayong nalalaman dyan at hindi natin yan matatanong dahil nga ito ay confidential or intelligence fund niya. Hindi po yan pwedeng isa publiko. Yan po ang posisyon natin. Same with BP Sara. So, mag-a-assume lang tayo. Kunwari lang, equally divided yan in 1 year, yung 4.56 billion pesos. Ha? Kunwari lang. So, i-divide natin sa 12 months para per month, meron po siyang 380 million pesos. Wait, bago tayo patuloy ha, bakit natin to ginagawa? Para makita natin ba kung yung spending ba ni VP Sara versus sa spending ni Bongbong Marcos magkapareho ba ng speed rate sa paggastos, ha? Again ha, kwentahin natin. Again, in 1 year 2023 to 2024, merong 4.56 billion si Bongbong Marcos. I-assume natin na equally divided in 12 months yung 4.56 billion. Okay? Assuming lang yan ha. So, pag dinivide mo yan sa 12, yung 4.56, meron siyang about 380 million pesos per month. So, ngayon, kukunin natin kung magkano yung ginagastos niya every day. Kung yung 380 million pesos, i-divide natin sa 31 days. Ang makukuha natin na sagot is 12.26 million pesos per day ni Bongbong Marcos. Ngayon, i-multiply natin siya by 11 days para makita natin, i-compare natin kay VP Sara at saka kay Bongbong Marcos. Alam niyo kung magkano? That's about 134.84 million pesos in 11 days. Sino mas malaki ngayon? Yung 125 ni VP Sara or yung 134.84 million pesos ni BBM? See? Ito, hypothetical scenario lang to kasi wala nga tayong alam kung paano niya ginastos yun. Di ba? Nag-assume lang tayo. Kung i-divide natin yan equally, ito yung lalabas. 134.84 million pesos, 11 days. Mas malaki yun. Diba? Actually, kung iisipin mo pa nga yan, gaano tayo nakakasigurado na 12 million lang ang kaya niyang i-release in a day? Meron ba tayong basihan? Wala. Kasi hindi natin yan pwedeng silipin. Bakit? Number one, dahil po ito ay highly confidential. Hindi po ito pang publiko at ang pinaka-importante sa lahat. Kaya hindi ito pwedeng maging issue kasi si Sara Duterte lang talaga ang dapat na ginagawa ng issue. Wala nang iba. Sara lang talaga. Ganun yun. In short po, politika. Okay, so again, ulitin lang natin ha. Linawin lang natin yung justification. Una po, hindi po sinuli kasi nga po importante yun. Meron pong mandato at sinumpaang tungkulin si VP Sara na kailangan niyang gampanan bilang DepEd Secretary at NTF-ELCAC na co-vice chairperson. Ano ko lang yun ha? Hypothetical scenario ko lang yun. Para ma-justify natin, di ba? Tapos, pangalawa po, syempre, dahil nga importante yung pagkakagamitan niya nun, alam niya na kung matatapos na yung year at kailangan niya isuli yun, kaya hindi niya na sinuli dahil nga importante yung paggagamitan niya. Alam niyo ni Vice President na merong ganung rule na kailangan i-ano. At also, yung kaya mabilis na disburse yung 125 million pesos kasi nga naman yung paggawa pa lang ng budget sobrang napakabusisi na noon at planado mo na yung talaga step by step. At yun pa, importante pa, pinaka-importante, in-approve naman nila yun. Kung hindi nila yun in-approve, hindi naman siya magkakaroon ng confidential fund, di ba? So ito pa guys, in fact, sa budget deliberation nga ng Congress, di ba, ang isa sa tinitingnan ng Congress yung tawag niyan, tawag doon, parang efficiency rate ng paggastos mo sa hiningi mong budget, di ba? Tinitingnan nila yan kung maganda ba ang performance ng agency kapag ang implementation po niya o yung utilization niya ay mabilis na naipatupad. So, ito yung nakakapagtaka, di ba? Bakit ngayon issue sa kanila na ang bilis naman naubos? Eh, di ba tinitingnan nga yan kung yung utilization mo ba, hihingi ka ng fund, tapos ang ganda-ganda ng plano mo, tapos hindi mo maisa katuparan yung plano mo. Bakit? Di ba? Kita nyo yung nangyari sa DepEd. Ang sabi ng DepEd, meron silang plano na million yata na classroom in a year. And then what happened? 22 lang yung nagawa nila. So, yun yun. Isa. Ibig sabihin, hindi mo na-utilize yung hiningi mong pera. Ba't ka pa nang hingi? Na-allocate yun sa'yo. Imbes na yung pera na yun, hindi mo pala kayang ubusin, sana binigay na lang yun sa iba. Di ba? So, yun yun. Kaya, yung 11 days na yan, ano yan? Politik ka na lang yun. At ito pa, higit sa lahat ha, please, hindi po naubos agad yon in 11 days. Iba po yung na-spent at na-disbursed. Kumbaga, ibinigay yung pera para ma-implement na yung operation. Didistribute niya. Pero ang operation na yun, hindi po yun tatapos agad. Pagkabigay ng pera, tapos agad. Kaya nga expected yun na may mga acknowledgement receipt na mahuhuli o malilate sa audit. Kasi nga, di ba, alam na yun, normal na yun, mapa-flag talaga siya. Kasi biruin mo ba naman, 19 days na lang, end of the year na, tapos binigay na sa'yo. O, paano mo pa yan, paano ka magkakaroon ng on time na pagtapos ng proyekto mo?
Pero meron naman din kasi yung provision sa batas ng parang ano ba, guidelines nila ba na kung halimbawa meron ka pang continuing na project at yun kailangan talaga ng itutuloy mo pa yun tas to follow na yung mga kung ano mang mga papeles o documentation na kailangan doon. So, itong actions ng OVP guys, para sa akin po, reasonable lang talaga siya at hindi po nangangahulugan na ito ay corruption automatically. 'Di ba? Ganun 'yun. Unless lang ma-prove ng kung sino man yung mga nagrereklamo, idinimanda nila si VP Sara, tapos sinabi ng Supreme Court, sinabi ng korte na ayun nga, mali yung ginawa mo, ganito may malis yung mo, so ano yan siya, corruption yan. Pero again, hanggat hindi yan nakakarating sa Supreme Court at hindi sinasabi ng Supreme Court na meron na po tayong explainer dyan kung bakit para sa akin po, kahit nagkaroon ng notice of disallowance si VP Inday, may tiwala pa rin ako sa kanya. Meron po akong explainer dyan. Tingnan nyo po, panoorin nyo po. Marami pong reason para pagkatiwalaan pa si Vice President Sara Duterte. Okay, so yun na yung mga justification natin at sana may natutunan kayo doon sa mga pinagsasabi ko about sa policy ng gobyerno, about sa proseso ng paghingi ng budget, at yung kapangyarihan ng Pangulo, kung bakit responsable, may responsibility yung President dito sa budget creation na to hanggang sa pag-approve, di ba? At ito po ay ko lang sariling sikap ko lang na pagbabasa at pag-aaral, pero kung gusto niyo pong i-fact check, pwede niyo po yung i-fact check lahat ng mga natutunan ninyo sa akin kung meron man. Ito po ay ko lang point of view ko lang po. Kaya ko talaga to ginagawa kasi nga sobrang fed up na ako sa corruption na nangyayari sa bansa. And my page is really dedicated to defend Duterte kasi nga para sa akin sila yung politiko na talagang may malasakit sa tao. And I think sila talaga yung kung gusto natin na malabanan yung mga buaya na kinasasakit ng puso natin at ng kaluluwa natin every night na hindi tayo makatulog dahil bisit na bisit tayo dyan sa mga buayang yan. So, thank you po and sana manood pa kayo ng iba pang video ko. That's all. Bye.